A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP Open University System at kasalukuyang third year na ngayon. Hello mga mi! Magandang araw! So, ito nga yung routine ko kapag wala akong pasok. And bakit nga ba weekdays yung napili ko? Actually, kagaya ng mga nababanggit ko sa mga previous vlog ko, wala kasing slot sa weekend nung batch namin. Initially, gusto ko sana weekend kasi akala ko mahirap nga pag weekdays. Pero, hindi pala. Good thing na rin na dito ako napunta. Kapag weekdays kasi, nagagawa ko pa rin yung mga kailangan ko sa bahay. Tulad ngayon, wala kaming tubig tuwing madaling araw, kaya madalas nagpupuyat talaga kami. Buti na lang nandyan yung kapatid ko para naman makatulong sa akin. Tubig pa naman ang pangunahing pangailangan dito sa bahay. And ito nga, may tinry din pala akong product na lagi kong nakikita sa FYP. Ang pangalan niya ay Suds. Ganito nga yung itsura niya at dissolvable cleaning solution siya. Nilalagay lang siya sa tubig, then kusa siyang matutunaw. Mas matipid siya compare sa usual cleaners at hindi matapang yung amoy, hindi siya masakit sa ilong. So, mabalik tayo. Case to case basis yan ha. Kung may pasok kayo or meron kayong trabaho, much better na weekend yung piliin nyo. Upon enrollment, tatanungin naman kayo kung ano yung gusto nyong schedule. Pagka-dissolve niya, sign na yun na pwede mo na siyang i-mix. Tinakpan ko lang din, shake ko siya. Hindi ko pa kaagad nagamit yan, so niready ko lang para just in case kailangan ko mamaya. Kaya lumabas muna kami para bumili ng ingredients na lulutuin ng asawa ko. Pagbalik nga namin, nagre-ready na ako nitong merienda at yung asawa ko naman ay nagluluto ng tanghalian. So ang plano kong gawin ay magagawa ko ng cheese tea. Kailangan na kasing gamitin yung quick melt dito sa ref at yung lumpia wrapper dahil baka masira na nga. Madali lang din naman to gawin kasi nga ibabalot mo lang yung cheese. Kaya kung interested ka na mag-aral ulit, bumalik sa pag-aaral ng libre, baka ito na yung sign. Char! Nung matapos ako magbalot, nilagay ko lang sa malinis ng container, then ginamit ko na itong suds sa paglilinis ng table. Ang bango nga niya at hindi masangsang at sobrang okay gamitin. Nako, mukhang magiging favorite ko na tong panglinis dito sa bahay. Char! Tinry ko na rin siya sa mga pinto. Dito kasi sa taas ng bahay namin, medyo naninilaw na yung mga pintuan. Tinesprayan ko lang siya ng tamang amount, then punas gamit ang microfiber cloth. So, hindi naman siya sobrang puti ulit or parang na-restore niya yung kulay niya. Pero nag-lighten siya at mas malinis na tingnan. Sinubukan ko rin dito sa pangalawang pinto at grabe ang duming na nga. At madalas kasi dito ay dito talaga kami natambay, dito kami lalo na ako, dito ako gumagawa ng mga assignment at ito na rin yung nagiging office ng asawa ko at kitang-kita nyo naman yung from this to this. Char, hindi talaga siya technically na-restore or pumuting-puti pero okay na din siya kahit papano luminis at binigyan pa nga ako ng tubig ng anak ko kasi daw pagod na ako. So sweet yan, thank you anak! Tapos dinamay ko na rin pala itong hagdanan namin dahil okay din siya sa metal. After ko maglinis, ay pinaliguan ko na si Jace dahil mayroon siyang tutor today. Last day na rin ng tutor niya and 12 sessions din yun in total. Dito ko na nga siya binihisan sa loob ng kwarto. Nakakatuwa kapag malinis yung bahay. Aminin nyo, kapag magulo yung bahay, magulo din yung isipan nyo. Or parang aburido kayo palagi kasi nga ang gulo-gulo ng bahay, hindi makapag-isip ng tama. Ganun kasi talaga ako kapag malinis yung bahay, doon ako nagiging masaya, mas light yung mood, ganyan. Hinatid ko na kagad yan si Jace kasi nga 12:30 yung kanyang session and sa labas kapag lumabas kayo and kailangan talaga magbaon ng maraming pasensya kasi ang init-init. Kung kailangan lang wag lumabas, naku, wag na kayong lumabas. Napabili na nga ako ng yelo sa sobrang init ng panahon. Bandang 2 PM, sinundo ko na rin si Jace. Tapos nagbigay lang ng konting assessment yung teacher sa kanya. Nagsulat niyan, kaya niya naman mag-form ng letters, kaso lang di talaga pa maayos. Pero take time, maayos din yan. Ganito rin si Axel nagsulat kaso. Ano ngayon? Bakit na kasi mangot?
Kinahaponan, nagpaka-rush pala si husband pero iniwan niya muna saglit. Anong bumalik siya, hinatid namin siya gamit yung e-bike. Tapos nung makabalik kami dito sa bahay, niluto ko na rin itong cheese stick. Medyo dahan-dahan lang pala ako sa apoy kasi second session ko na to. Yung una kasi nasunog dahil cheese nga pala siya and madaling masunog. Then, ayun nga, pagkatapos namin magmerienda, ay nagpalinis kami ng kuko dito naman malapit lang sa amin. Meron palang ongoing customer kaya bumaba muna kami ng anak ko at bumili siya ng snack at ako naman bumili ako ng drinks para sa aming mag-asawa. Fast forward, sinalang na rin kagad itong paa kong dinosaur. Char! So, ewan ko ba, ito talaga yung biggest insecurities ko, yung paa ko na parang luya. Tapos sumunod na rin yung asawa ko. And fast forward, pagka uwi namin, ay cute na cute talaga ako sa design ng tumbler at ng bento box ng anak ko. Nabili ko pala yan siya sa Lazada. And before matapos ang araw, sinisingit talaga namin mag-asawa yung paglalakad. Exercise na rin kasi yon at nakakatuwa kasi kahit papano, mas nagiging fit na ulit ako compare noon. Ha? Di nga. De joke lang. So, yun lang. Thank you for watching. Bye guys!